Magandang araw mga bata! Kamusta na kayo? Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Handa na ba kayong matuto? Magaling kung ganon. Mahalaga na pag-aralan ang pagbabalangkas ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang pamahalaan ay gaya din ng pamilya ay may mga miyembro na may kani-kaniyang tungkulin. Kung ang pamilya ay may balangkas na sinusunod, ganoon din ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay tulad ng ibang samahan o organisasyon ay mayroon ring mga miyembro at may kanya-kanyang tungkulin. Kung ang mga samahan at organisasyon ay may pagbabalangkas na sinusunod, ganoon din ang pamahalaan. Atin munang gawin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Paano to? Ayusin ang mga letra sa kahon upang malaman ang mga sagot sa katanungan. Number 1. Sino ang pinuno ng lalawigan? Tamang sagot, gobernador. Number 2. Ano ang pinakamaliit na unit ng LGU o Local Government Unit? Tamang sagot, barangay. Number 3. Kanino may direktang pananagutan ang mga pinuno ng lalawigan? Tamang sagot, Pangulo. Number 4. Sino ang Pangulo ng Pilipinas? Tamang sagot, Duterte o Pangulong Duterte. Number 5. Pinuno ng mataas na kapulungan. Tamang sagot, Senador. Ating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, isulat sapat lang ang tamang pangalan ng mga namumuno sa pamahalaan ng Pilipinas. Number 1. President Rodrigo Roa Duterte. Number 2. Vice President o pangalawang Pangulo, Maria Leonor Leni Robredo. Senate President Vicente C. Soto. And Speaker Lord Alan J. Q. Velasco, number 4. And number 5, Chief Justice Diosdado M. Peralta. Tuklasin natin sa aralin na ito ang mga detalye tungkol sa pagbabalangkas ng ating pamahalaan. Nang sa ganon, mabibigyang katwiran natin ang mga aksyon na ginagawa ng mga namumuno sa pagtugon ng mga pangangailangan ng mga mamamayan nito. Sa ilalim ng Saligang Batas ng 1987 or 1987 Constitution, ang ating bansa ay mayroong presidensyal na uri ng pamahalaan. Ito ay binubuo ng 3 sangay na tinalakay sa nakaraang aralin. Ang mga sangay na ito ay ang tagapagbatas, tagapagpaganap at tagapaghukom. Ang Pangulo o Presidente at ang pangalawang Pangulo o Vice Presidente ang siyang namumuno sa sangay na tagapagpaganap. Sila ay direkta o tuwirang inihalal ng mga mamamayan sa pamamagitan ng pambansang eleksyon. 6 na taon ang tagal ng kanilang panunungkulan. Ang ating Pangulo or President, si President Rodrigo R. Duterte at ang ating pangalawang Pangulo or Vice President, si Vice President Maria Leonor Leni G. Robredo. Ang Pangulo ang nagtatalaga ng kanyang gabinete o cabinet na siyang tumutulong sa pangasiwa at maayos na pamamalakad ng mga gawaing pampamahalaan. Ang gabinete ay binubuo ng iba't ibang sangay o departments na may mga espesipikong tungkulin at pinamunuan ng isang kalihim o cabinet secretary. Ang sangay tagapagbatas ay may pangunahing tungkulin na pagpasa ng mga iba't ibang batas. Ito ay binubuo ng mataas na kapulungan o ng Senado at ng mababang kapulungan o kinatawan. Ang Pangulo ng Senado or Senate President ang siyang namumuno sa mataas na kapulungan at ang Speaker o Speaker of the House ang siya namang namumuno sa mababang kapulungan. Sila ay direktang inihahalal ng mga mamamayan sa pamamagitan ng isang nasyonal at lokal na eleksyon tuwing 3 taon. Ang ating Senate President sa kasalukuyan ay si Vicente Tito C. Soto III. At ang ating namang Speaker of the House sa kasalukuyan ay si Speaker Lord Alan J. Q. Velasco. Ang sangay ng hukuman or Supreme Court
ay itinuturing na pinakamataas na hukuman na siyang pinamumunuan ng pinunong o punong mahistrado o Chief Justice. Ang ating Chief Justice sa ngayon ay si Chief Justice Diosdado M. Peralta. Upang mas lalo nating maunawaan ang mga konsepto na nabanggit ko sa itaas, suriin natin ang chart ng kapangyarihan ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang pamahalaan ng Pilipinas ay binubuo ng tatlong sangay. Ang sangay tagapagpaganap, tagapagbatas at tagapaghukom. Sa ilalim ng tagapagpaganap, ito ay pinamumunuan ng Pangulo. Kasama niya dito ang pangalawang Pangulo at ang kanyang mga gabinete. Nasa ilalim din ng Pangulo ang pamahalaang lokal na binubuo ng pamahalaang panglungsod at pamahalaang panglalawigan. Gayon din ng pamahalaang pang-munisipal at pamahalaang pambarangay. Sa sangay na tagapagbatas, ito ay binubuo ng mataas na kapulungan na binubuo ng mga senador at mababang kapulungan na binubuo ng mga kongresista. At sa sangay ng tagapaghukom, ito ay binubuo ng kataas-taasang hukuman. Sa ilalim nito ang Korte sa Apela at Ombudsman. Narito rin ang mga pangrehiyong tagalitis, pangmunisipalidad na tagalitis at hukumang pambarangay. Makikita mo sa chart ang pagkakahati-hati ng kapangyarihan ng pamahalaan ayon sa tatlong sangay nito. Mapapansin mo na ang bawat sangay ay magkakapantay sa chart. Ito ay dahil sa prinsipyo ng pantay-pantay na kapangyarihan ng tatlong sangay. Ipinakikita dito na hindi maaaring maimpluwensyahan o diktahan ng bawat sangay ang desisyon at galaw ng bawat isa, maliban kung isinasaad sa batas. Mapapansin din na may kanya-kanyang tungkulin ang bawat sangay. Ang tagapagpaganap, ang pangunahing sangay na ang tungkulin ay ipapatupad ang mga batas at mga adhikain na maiangat ang kabuhayan ng lahat ng mamamayan. Ang tagapagbatas naman ay layuning gumawa at magpasa ng mga batas na mangangalaga ng mga karapatan ng lahat ng mamamayan. At ang sangay tagapaghukom ay may pangunahing layunin na alamin kung ang mga gawain at mga hakbangin ng mga ahensya ng pamahalaan ay naaayon sa mga batas alinsunod sa itinadhana ng Saligang Batas ng Pilipinas. Makikita mo sa chart ang pagkakahati-hati ng kapangyarihan ng pamahalaan ayon sa tatlong sangay nito. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Panuto, piliin at isulat ang titik ng wastong sagot sa patlang. Number 1. Paraan ng pagpili ng Pangulo at Vice Presidente. Letter A. Halalang nasyonal. Letter B. Pagtataas ng kamay. C. Pagpili ng kinatawan. D. Pagtatalaga ng punong mahistrado. Tamang sagot, letter A. Number 2. Inihalal ng mga botante sa mga purok pangkapuluan. Letter A. Pangulo. Letter B. Senador. Letter C. Kinatawan ng kapulungan. Letter D. Gabinete. Tamang sagot, A, B, and C. Number 3. Bilang ng mga miyembro ng senador. Letter A, 23. Letter B, 24. Letter C, 11. Letter D, 12. Tamang sagot, letter B, 24. Number 4. Taon ng panunungkulan ng presidente. Letter A, 6. Letter B, 7. Letter C, 5. Letter D, 4. Tamang sagot, letter A, 6. Number 5. Nagtatalaga ng gabinete. Letter A, Presidente. Letter B, Vice Presidente. Letter C, Senador. Letter D, Punong Mahistrado. Tamang sagot, letter A. Ating tandaan mga bata na ang Pangulo ng Pilipinas ang siyang punong tagapagpaganap ng pamahalaan. Siya ang pumipili ng mga kalihim ng mga kawanihan ng pamahalaan o gabinete batay sa pagsang-ayon ng Komite ng Paghirang. Ang pangalawang Pangulo ay maaaring humawak ng posisyon bilang kalihim sa gabinete nang hindi na kailangan dumaan sa Komite ng Paghirang batay sa pagtatalaga ng Pangulo.
Ang sangay tagapagbatas ay siyang tagaugit ng batas. Binubuo ito ng mataas na kapulungan o senado at mababang kapulungan o kinatawan. Ang sangay tagahukom ay pinamumunuan ng kataas-taasang hukuman. Ang sangay ng tagapaghukom ay kinabibilangan ng 10 mahistrado at 14 na katulong na mga mahistrado. Ang gabinete ay nasa pamamahala ng Pangulo. Ang mga unit ng lokal na pamahalaan ay pinamumunuan ng alkalde ng bayan o ng lungsod. Ang ilan sa mga sikat na alkalde ng bayan o lungsod ay si Francisco Isko Moreno Dumagoso ng Maynila o Mayor ng Maynila at si Mayor Victor Maria Regis Vico Nubla Soto o Vico Soto ng Pasig. Ngayon gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Panuto, punan ng akmang posisyon ang mga numerong may patlang. Number 1, tagapagpaganap. Number 2, tagapagbatas. Number 3, tagapaghukom. Number 4, mataas na kapulungan. At number 5, kongresista. Ngayon dumako na tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 5. Panuto, isulat sa patlang ang titik ng mastong sagot. Number 1, inihalal na kinatawan ng mahistradong partido o organisasyong pambansa, panrehiyon at pangsektor. Tama sagot, letter D, punong mahistrado. Number 2, pinuno ng kataas-taasang hukuman. Tamang sagot, letter D, punong mahistrado. Number 3, ang pinuno ng sangay ng tagapagpaganap. Tama sagot, letter A, Pangulo. Number 4, bilang ng pinunong mahistrado. Tamang sagot, letter D, 14. Number 5, pinuno ng mababang kapulungan. Tamang sagot, letter A, Speaker ng kapulungan. Number 6, bilang ng mga miyembro ng mataas na kapulungan. Tamang sagot, letter C, 24. Number 7, may pangunahing tungkulin na gumawa ng mga panukalang batas. Tamang sagot, letter A, kongresista o mambabatas. Number 8, maaaring humawak ng posisyon bilang kalihim sa gabinete. Tamang sagot, letter A, pangalawang pangulo. Number 9, siya ang pumipili ng mga kalihim ng mga kawanihan ng pamahalaan. Tamang sagot, letter B, Pangulo. And number 10, ituturing na pinakamataas na hukuman na siyang pinamumunuan ng pinunong mahistrado o Chief Justice. Tamang sagot, letter A, sangay ng tagapaghukom. At dito nagtatapos ang aralin natin ngayong araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan. And please don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel. And pakihit na rin ang ating notification bell para sa iba pa nating mga updates at uploads na lessons sa Araling Panlipunan for Grade 4. Muli, this is your teacher, Teacher Alvin, nagsasabing thank you and goodbye.